Hello mga kasari, may isi-share pala ako sa inyo, no? Based on my experience dito sa tindahan. So, pag si customer magtatanong sa inyo nang wala yung hinahanap niya, for example, maghanap siya ng, mayroon po ba kayong yung tomato paste na malaki? Kasi yung tomato paste ko is dalawang size lang. Yung kasunod yung hinahanap niya. Always kong sinasagot sa customer na pag wala akong items na yon, sinasabi kong ubos na. Yun ang sinasabi ko lagi mga kasari, sinasabi kong ubos na. Yun ang magic word natin dapat. Hindi ako nagsasabing wala. Kasi isipin no tumer ay wala pala. So dapat sinasabi mong ubos na para na maiisip ni tumer ay ubos na, baka next time makabili na siya. So ganon. Habang pag umaalis na si Tumer, saka mo ilista yung hinahanap niya kung anong size. And then, pag next na bumili yung ikaw, mag-grocery, mabili mo na siya. At least makabili ka 2 or 3. At least mayroon kang stock na ganun. Si customer din kasi, ang nagbibigay sa atin ng ano ang hinahanap nila. Kaya yung mga hinahanap ni customer, always nating ilista para next na pamili natin, mayroon tayong mabili na ganun. Para next na balik ni customer sa atin, pag hinahanap niya na yon, mayroon na tayong maibigay. Ayun. Yun ang maganda mga kasari. Ang pag nagtatanong si customer, sabihin mo talagang, kung sabihin na wala. Sabihin mo talagang, ay, ubos na po. Ganon. Yun ang magic word natin mga kasari. And then, always check your items. Kunyari, wala na si ganito, si ganyan, refill agad pag meron. Pag walang ipang refill, ilista na para mabili. Kahit tigi-ilan lang. Ganun yung ginagawa ko mga kasari. Kasi maliit pa naman yung puhunan namin, maliit pa yung tindahan. So, gusto ko kung ano hinahanap ni customer, meron kami kahit tigi-ilan, ganyan. And then sa mga soft drinks, check mo lagi kung ubos na yung laman ng ref mo, refill agad. Para malamig. Lalo ngayong mainit, yun ang gusto ng customer. Gusto lahat ng bumibili ngayon ng soft drinks, pabili po ng mismo yung pinakamalamig. O, di ba? Pabili ako ng Coca Salo yung pinakamalamig. So, pag nalaman ni customer na malamig yung soft drinks mo, babalik yun sa'yo. Kasi may isa akong customer na nabili dito. Sa isang tindahan daw, hindi masyadong malamig ang soft drinks. So, yun si customer ang nagbibigay sa atin ng idea kung ano yung gagawin natin. Kaya, ayan. Palamig tayo ng soft drinks, mag-refill kung ano yung wala. Kung ano yung wala, kung walang ipang refill, ilista para mabili ulit. Next, na mag-grocery, mabili natin, or yung asawa ko ang namimili sa amin. Ganon dapat mga kasari. And then, sunod naman mga kasari. Huwag tayong sakim. No. Pag may dumaan si Tumer, doon nabili sa iba, dumaan ulit, smile. Huwag nating simangutan. Huwag ganon. Hayaan natin yung customer natin kung saan sila namili. Malaya sila kung saan sila mamili. Choice nila kung saan sila mamimili. Ganon. Pero, in my case mga kasari, lahat ng bumili sa akin, galing sa kabilang tindahan na. Sinasabing ganito, si ganyan, si ganon. Pag bumili sila like mantika, binibigyan ako ng 18. Ito pakita ko. Ayan. Ayan. Pabili po ako mantika, Ate Isel. Ito, yung tig 18 po. So, balik tayo mga kasari. May bumili lang. So, for example nito, pag may bumili ng mantika, Ate Isel, pabili po ako ng kasunod ng maliit. Meron pa kasing 40, 80. Ito naman, 100 ml. So, yung 80 sa ibang tindahan dito, 18 ang bintahan. Ito naman sa akin, 100 ml na to, 15 lang. Sila ang nagbibigay ng price kasi ganun yung bili nila sa ibang tindahan, sa kabilang tindahan. So, nagulat sila. 15 lang yan. Tapos 100 ml pa. O, diba? Huwag tayong sakim, magbaba tayo ng price, i-rolling para ma-rolling agad yung negosyo natin, puhunan.
Para si customer balikan tayo ng customer natin, mga kasari. Ganon yung technique nun. Kaya karamihan mga bumili sa akin, yung mga bata, ganon ang sinasabi. Ayan. Kunyari sa shampoo, 10 na pala yung bintahan sa, sa iba. Sa amin, 8 naman. Lahat ng shampoo ko, ginagawa kong 8. Ayun. Para isang, hindi malilito yung asawa ko. Kailangan lahat 8 yung shampoo. Yun talaga yung pinakamaganda sa lahat is always check your items. Lahat. Pag wala na, refill agad. Yun. Kailangan laging puno yung tindahan natin. Kahit kunti lang yung puhunan natin, kailangan laging puno. Bibili lang ng tig-3, tig-4. Basta meron tayong maibigay. So, ganun mga kasari. Kami dito halos araw-araw namimili. Yung asawa ko ang tagabili. Ako yung andito sa tindahan. Basta kung anong wala, binibili agad. Like, kasi hindi naman kasi malakihan yung puhunan namin. Hindi kami pwedeng mamili ng 1 linggo. Pang 1 linggo. Hindi kaya. Pag ganon, kalbong-kalbo na yung laman ng tindahan. So, halos araw-araw kami namimili. Para puno ang stock, puno ang tindahan, puno tingnan sa customer. Kailangan laging puno. Kahit konti lang stock. Kunyari, example, sa chichirya na malaki, yung bikat. 6 lang talaga binili namin noon. Puno siya, tingnan. Ayan, tingnan. Ayan. Para maganda siya tingnan. Yung ganun yung technique. 6 lang yung pinabili ko sa malaking chichirya. So, pag naubos siya, bili ulit. 'Di ba? Kailan laging stock, laging puno yung harap ng tindahan para maganda tingnan. Saka maingganyo yung mga bumibili na ay laging puno yung tindahan. Ganun. Hindi kami pwede mamili ng weekly na pamilihan. Hindi po pwede. Kasi siguro pag ganun yung weekly ka namili, siguro kailangan dalhin mo yung pamili mo na sa 20, no? Kasi pag namimili yung asawa ko, araw-araw halos siya namili, makatriki siya. Ganyan, okay. Kung ano yung binta namin ngayon, tapos ilista ko yung wala, and then yung hinahanap ni customer, yun yung bilhin niya. Ayun. Ganon yun mga kasari, para yun yung technique na punong-puno yun. At saka, always smile tayo. Yun ang natin. Naka-smile lang. Kahit inis tayo dun sa bibili, lalo na yung lalaki, no? Yung mga lalaking bibili, may nakalagay na nga bawal sindi. Mamaya bibili ng 1 yosi, pasindi nga po, o di pa. May nakita na nga bawal sindi. May nakalagay din akong bawal kulang. Pero pag bumili, kulang piso, kulang 2. So, ginaganyan ko, ayan may nakalagay na po na bawal kulang. So, dapat bawal talaga mga kasari, di ba? Try nilang bumili sa mga grocery store kung pwede ba silang magbayad ng kulang ng piso. Di ba? Hindi. So, ganun dapat tayo mag-stricto tayo sa ating tindahan para lumago. Hindi yung palubog, palugi. Kahit saan dapat bawal ang piso. Piso na yan. Dati, lagi kami nang nagaganyan, kulang yung nabiling piso, 2, 3, sayang din yun mga kasari kasi minsan yung isang items natin, ang tubo natin, piso, 2. O, di ba? Pag nagkulang sila, ay wala na, no? Nga na. So, dapat isa din yun sa bantayan yung makasari. Bawal ang kulang. Kung pwede, maglagay na rin kayo ng signage. So, ipakita ko sa inyo yung signage. Ito, oh. Yun, nakita nyo ba yung signage, mga kasari? In-order ko lang siya sa Shopee and then, kasi, nainis na ako. Nainis na yung tindera, ganon. Kasi may umuutang sa amin dito, umabot na ng 3 months, hindi nagbabayad. Pero nasingil ko na yon. And then ngayon, naglagay nga ako dyan sa labas ng signage na bawal utang, bawal kulang, bawal mamaya ang bayad, barya sa umaga. Pero mayroon pa rin umuutang. 2 na lang sila yung pinapautang ko. Alam na nila yon na kailangan weekly ang bayad. And then kailangan hanggang 1K lang ang pautang. Dati kasi nagbibigay ako hanggang 4K. Tapos umabot ang 1 buwan. So, pangit yun. Yun ang iwasan yung pag nagpautang kayo. Pero mas maigi, wag magpautang. Mas maganda.
Sa akin naman, yung pinautang ko, 2 lang, okay naman. Pero sa inyo, kung ginawa mo maraming utang, nako mga kasari, yun na yung umpisa ng lugi ng tindahan. So hanggang dito lang yung vlog ko mga kasari. Thank you sa panonood. Sa mga hindi nakasubscribe sa channel ko, pa-subscribe na din and pa-hit ng notification bell para updated kayo sa channel ni Ekin Sales. So ayun lang. God bless. Happy sili mga kasari. Bye-bye.